But he has to support that one kung gaano yan katotoo. You do, di ba? Yeah. Really? So, this Yeah, I is mean, how- even the Marcoses, their Yeah, kids. you can- Ano, even the Marcoses, their kids, doing? Oh, nag-follow up question pa itong si Calorin Badoy. Meaning, clarify niya talaga. Marcos kids, hinahayaan, grabe. Ganyan na ba kalala? Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ang shocking na revelasyon nitong si Cathy Binag patungkol po dito sa mga pamilyang Marcos, okay? Ipapakita ko yung video na may bago na namang revelasyon itong si Cathy Binag at magre-react tayo sa kanyang mga revelasyon. Sa kanya yan ha, siya ang saksi niyan, siya ang nagsasabi niyan, so let us only react to what she is saying, okay? So yan ang mga pag-uusapan natin, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, tulungan niyo po ako na i-like muna at saka i-share itong ating video para naman guys kakalat ito sa taong bayan, okay? Marami sa ating taong bayan ang mamulat ang kanilang mga mata sa mga pangyayari ngayon sa ating lipunan, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share TV, Facebook at YouTube. Like and share, 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, paki-subscribe at saka paki-follow na rin sa Facebook at YouTube sa mga hindi pa naka-follow at subscribe sa akin ha, para you will be always updated sa ating mga balita at saka ma-notify ang inyong cellphones kung meron tayong breaking news, okay? So sabay-sabay nating i-follow at saka i-subscribe Facebook at YouTube. Mag-follow, subscribe na muna. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-follow, subscribe na ba lahat? So, tuloy-tuloy na tayo, okay? Oh, marami na bang nanonood? 452 concurrent viewers na. Okay, nag-aabang talaga dito sa mga revelasyon po ni Cathy Binag. Pero bago natin yan, itatalakay yung yung mga bagong revelasyon ni Cathy Binag ha. Kasi medyo marami ang nawindang sa revelasyon ni Cathy Binag patungkol dito sa mga anak kasama pala. Okay. So meron talaga siyang right na lumantad. Ha? Whether maniniwala kayo o hindi, meron siyang right. Okay? Oh, but he has to support that one kung gaano yan katotoo. You do, di ba? Yeah. Really? So, this is Yeah, I how- mean, even the Marcoses, their Yeah, kids. you can- Even the Marcoses, their kids, doing? Oh, nag-follow up question pa itong si Calorin Badoy. Meaning, clarify niya talaga. Marcos kids, hinahayaan, grabe. Ganyan na ba kalala? Gaano ito katotoo? Siyempre, reaction ko ito ha, na-shock tayo. Yeah. Really? So, this is Yeah, I how- mean, even the Marcoses, their Yeah, kids. you can- Really? Even the Marcoses, their kids, and yes, nag-agree po itong si Cathy Binag. Alam niya. Pa-hair follicle test rin po. Oh, hinahamon pa niya ha. Meaning sina Sandro Marcos ang ibig sabihin pinatutungkulan niya dito. Hindi man siya bumanggit ng pangalan, pero sino naman yung mga pangalan ng mga anak ni F. Eliza at ni PBBM, di ba? Mabigat ito na akusasyon. At hinamon pa niya, sige, hair follicle test natin sila. Hinahamon niya ha, hindi tayo. Nagre-react lang tayo sa mga sinasabi niya. Again, ulit, kasi nakakawindang. Yeah. Really? So, this is Yeah, I how- mean, even the Marcoses, their yeah, kids. you can Really? pa-hair follicle test rin po. Grabe. Virginia Malonzo, hello po. Really? Opo. Opo. So, can I get you back to that night where you said Grabe. the First Lady offered you cocaine, Opo. no? Parang sinabi ni Cathy Binag na hindi siya masyadong pamilyar sa mga istorya ng mga recent politics na mga issues. Lumantad lang siya dyan dahil shinare niya yung video ni Maharlika. Di ba? Noong pumutok yung video na yan, noong tiniming po ni Maharlika noong panahon ng SONA, nakita niya yung video. Tapos napansin ni Maharlika na shinare ito ni Cathy Binag. Shinare ni Ma'am Cathy Binag. So kaya, di natin alam, yan ang isa sa mga dahilan na lumantad itong si Cathy Binag. Okay? Teka, meron pa pala. Meron ngayong mga nagkakalat na picture na itong si Cathy Binag at si former President Duterte, nagpa-picture silang dalawa. Yun na naman ang issue ng mga bangag vloggers na naman. Issue na naman nila. Davao to eh. Ha? Correct me if I'm wrong, pero I think taga Davao rin itong si Cathy Binag o meron siyang negosyo sa Davao. Siyempre, hindi ibig sabihin na nagpa-picture si Duterte, nagpa-picture si Cathy Binag kay former President Duterte, inutusan na itong si Duterte si Cathy Binag. O yan naman ang script ng mga bangag vloggers ngayon eh.
inutusan raw, binayaran raw. Grabe. Ay nako, wala talagang mga utak tong mga bangag. ng Condos Dasa or something. Yung Kaya, Maricel. yeah, Bong Dazaba. Oh, he died na. Yeah, he died. Eh, well, it's public. They know it. yeah, they know he's They know, he yeah. But it, He's a it user. collaborates the fact that that is the same circle. Ako naniniwala naman ako na hindi siya nagsisinungaling nung sinabi niya na itong si Cathy Binag, siya nagsasabi na may relasyon sila ni Tony Boy Florendo. Kasi if you will type sa Google na Tony Boy Florendo, lalabas ang mukha ni ni Cathy Binag, magkatabi sila, na may relasyon talaga sila, na masasabi nating girlfriend-boyfriend sila. Doon naniniwala akong hindi siya nagsisinungaling. May relasyon sila ni Tony Boy. Pero yung sinabi niyang sitwasyon na inaya siya ni F. Eliza, nakita niya ang mga kasamahan na gumagamit, ganyan, sa sinabi niya, yung opinion ko dyan, naghihintay ako. Pero malaking chance na maniniwala ako. Okay? Because of his relationship with Tony Boy. Okay? But, at the end, kung siya man ay i-invite sa Senado para i-hearing ito, hintay tayo kung gaano ka-credible ang kanyang mga pinagsasabi. For now, malaki yung chance na maniniwala tayo. Okay? But he has to support that one. Okay? Patuloy. And that they do it on this area sa mga bahay. So, may credibility yung PIDEA na investigation na yun. Hindi siya gawa-gawa na manufactured lang na AI lang siya. Sinasabi nga ng PIDEA. Okay, a question ha. Do you find it shocking that when that PIDEA leaks came out, no, there was a Senate hearing and everything. Do you find it shocking that people covered up for the president? Oh, yeah. It's the money. But Ay, diritsahan talaga sinagot sa money. Ibig sabihin, ito yung aking interpretasyon dito sa interview na ito. Ibig sabihin, nung hiniring ni Bato ang PIDEA leaks na yan, marami bang mga government officials, mga politicians na gustong haharangin yung hearing for the money? Ayaw nyo matuklasan ang katotohanan? Yan ba ang ibig sabihin dito? Grabe. Kaya nga nakakalungkot. Sino na ba ang tagapagtanggol ng taong bayan? is this a usual thing with that circle that people cover up for them? That's why they're kind Yeah, of it's for arrogant. them sanitary nga. Okay. Parang they will protect each other. They really feel that they're above the law. Yeah, parang kaya namin to. We have all the money. Like, even me, pag kunwari, pag may kaibigan ako, bawal na ako makipagkaibigan before, hindi naglalas. Kasi naaway or gagawa ng issue, nabe-brainwash ka eh. Kasi, parang, wag yan, gagamitin ka lang yan. Wag mo samahan yan. Then I realized, Grabe. nung naghiwalay kami, oh my God, wala akong friends. Really? Kasi parang ang friends ko, friends niya. Then I asked talaga, I'm calling everybody, please help me to talk to him. Parang huwag naman niya akong anuhin, ganyan. Walang nakinig sa akin. Pero you know what? Sabi ko nga, then I realized now na, yun na nga, this is what's happening right now. It's scary kasi po parang yun yung nangyayari, parang sila grupo sila, kaya yan yung naging grupo kasi they feel safe. Grabe no? Tinawag talaga niyang grupo. Ito ba, ano bang ibig sabihin mo dyan, Cathy Binag, na grupo? Grupo ng magsisession? Grupo ng gumagamit? Yan bang ibig mong sabihin? Dahil grupo na eh. At remember, itong pulburon na ito, hindi ito kagaya ng mga shabu-shabu dyan na maa-afford lang ng ordinaryong tao. Ito po ay pulburon. Itong Coke na ito. Mahal ito. Pricey itong mga ganitong bagay. So, nagtatanong lang tayo. Yan ba, anong ibig mo sabihin dyan sa grupo-grupo? Ito ba yung mga kasamahan na sumali dyan na mga gumagamit? First family feels safe because yan yung grupo nila. So they will protect each other. They're doing the same thing. Na magprotektahan na. They have the same mind. Especially, kung totoo man yung sinasabi mo, na presidente na ngayon, mas lalo na yung mapoprotektahan. Ang tanong, ito yung tanong natin. Hanggang ngayon ba? Is it possible na hanggang ngayon gumagamit pa rin sila? Kahit nasa posisyon sila? Nakakatakot yan. They have to say something about this. They have to defend this. They have to defend themselves. President. First Lady. Mga anak. You say something about this. You defend yourself. Patunayan nyo na malinis kayo. Dahil merong nag-aakusa. It's like parang criminal minds nga to. Narcissist criminal minds eh. Yeah, but ang nakikita ko, you're correct eh. You're correct talaga. Kasi what I'm seeing right now is, sinauna, yung noon pa, yung politics na lumang-luma na Yes. napag-iwanan na ng Pilipino, na strong arm, na isa-silence ang press. But like they don't understand that it's the age of information and at this age, no? And that it's not only, etc. No? That sort of thing. So parang for me, apart from the arrogance, no?
is the ignorance. Parang they're so, Yeah. medyo mahina ang utak. Well, they think kasi they're above the law. And again, sabi ko nga sa'yo nung I was in that. Yan nga ang sabi ng mga ilan ng mga political vloggers eh. Not only political vloggers but political analyst. Kung totoo man, nakakaapekto ito sa brain, sa mga decision making. Kaya nga kawawa po ang Pilipino eh. Oh, kawawa. Hindi kagaya nung time ni former President Duterte na si Tatay Digong talaga focus siya. Kung ano yung problema ng taong bayan, tinututukan niya. Pero ngayon, nakakatakot kung totoo man na gumagamit, magpapaliwanag sila dito. Dapat sila magpaliwanag dahil kung ganyan man, hindi nila matututukan yung mga by the way guys, mga moderators, ang daming trolls na nakapasok. So, paki-delete na lang po, okay? Kung walang katuturan yung mga argument. Dapat nilang anuhin ito, tutukan. Dapat silang magpaliwanag kasi kung meron tayong mga government officials na mga ganyan, kawawa ang taong bayan, hindi po matutugunan yung mga problema natin. Hindi masusolusyonan. Kasi mawawala yan sa focus. Oh. Mas lalong magkagulo ang away politika. Dahil ang tututukan nila, yung away politika na lang.